Well, magandang gabi. Dumating na naman tayo sa isang punto na tayo sama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. At ngayong gabi ay magpapanibagong topic tayo. Actually, napakaganda po nung tinatalakay natin tungkol sa mga book by book ng Galatians. Ang ginagawa ko lang po doon ay ibigay sa inyo yung parang pinaka-purpose and then i-guide ko kayo paano nyo diskubrihin yung mga ibang bahagi nun. Ganun po ang ginagawa ko sapagkat dapat ay kayo ay nag-aaral din naman. So ngayong gabi ay pag-uusapan naman natin itong isang bagay na mahalaga. Ang pamagat po ay Character and the Commands of Jesus Christ. Character and the Commands of Jesus Christ. Ito po ay naririnig nyo sa akin na ang goal ng Kristyanismo is to become like Jesus Christ. Dahil nasira po ang imahe ng Diyos sa tao nang pumasok ang kasalanan at ang anak ng Diyos ay naparito, taglay ang imaheng yun para i-restore yung nasirang imahe ng Diyos sa atin. At ipinakita niya sa atin sa kanyang halimbawa, nagbigay siya ng mga batas ng bagong kaharian, batas na kung saan ay kailangan sundin natin at huhubog ito sa atin sa wangis. Ang wangis po ay yung character, attitude, work, at motives na katulad sa Panginoon. Ang wangis po sa Biblia hindi po yung outward appearance, kundi yan po ay holiness and righteousness. Yung kalalagayan ng tao nung siya hindi pa nagkakasala. Kailangang maibalik yon. Bagamat alam natin na hindi yon magiging ganap hanggat hindi dumarating ang Panginoon Kristo. Yan ay binanggit sa 1 John 3:1-3. Magiging ganap lang tayong katulad niya kapag siya ay dumating na sa mundong ito at tayo ay kanyang kunin. Pero habang tayo nandirito, of course, maraming gamit ang mga batas ni Kristo, mga kapatid. It is the law of the kingdom. It is the curriculum for discipleship. Dahil yan po yung magdadala sa atin sa wangis. At taglay nito yung apat na yon, yung character, attitude, work, and yung kanyang motives. Yan po. Yan ang nag-grind sa atin sa ating kalalagayan, ang mga batas ni Kristo. Pero dito sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay papakita ko lang sa inyo how it is connected to the commands of Christ, yung character. Of course, kapag kayo ay nandoon sa training ng 70 commands of Jesus Christ, yun po ay makikita nyo, nababanggit na lahat yan, yung mga bagay na yan, na ituturo yan, yun po ang halaga. Yan ang dahilan, kaya yan ang curriculum ng Great Commission o paggawa ng mga alagad. Malinaw naman sa kanyang sinabi, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you, and surely I am with you always till the very end of the age." Ang linaw po nun na titingnan natin sa ating kapanahunan, maraming mga hindi nakakakita ng katotohanan yon. Usually, tinatanong ko po yung mga pastor, pagkatapos na i-define ko sa kanila what is a disciple, tatanungin ko sila, so ano ang ituturo sa mga alagad? Ang linaw na doon sa Matthew 28:19-20, pero hindi pa rin nila nasasabi. Usually, sinasabi nila na teaching them the words of God. Alam niyo, yan po ay napaka-general. Samantalang meron pong more specific na sinabi ang Panginoon, teach them to obey all that I have commanded you. And I believe that Christ has all the reason to do that or say that sapagkat alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi po siya nangangapa sa kanyang ginawa, kaya sundan lang natin yung sinasabi niya at makikita natin yon ay magiging tama. So ngayong gabi ay pag-uusapan natin ito at nasa unang bahagi tayo. Mga kapatid, kung ang Panginoon ay merong 70 utos, malamang ay makakakita rin tayo ng
70 characters dito, pero naniniwala ako na higit dyan. Nakita ko sa online na there are about 300 characters na malamang ay nasa tao. Pero yan po ay merong tama o maganda at meron ding pangit o hindi tama. Merong negatibo at positibo na karakter na tinataglay ang isang tao. Yan po ang ibig sabihin niyan. Isa sa mga malaking resulta ng pag-aaral sa mga batas ni Kristo ay magkaroon siya talaga ng pag-uugali na katulad ng Panginoon Kristo. Bagamat magkakasama na po yung apat na sinasabi ko sa inyo na kailangan ay lumabas sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga batas ni Kristo, meron na akong 4 na beses na napagtapos doon sa 70 utos na yon. 4 na grupo na yung napagtapos ko doon. Kaya kung kayo ay hindi pa dumadaan doon, mga kapatid, hindi nyo gaanong maunawaan itong mga bagay na ito. Hindi ko alam kung ito ay malaki ang kaugnayan na makikita nyo yung halaga ng 70 utos na yon. Pero yun po kasi yung parang pangunahin. Ito ay parang sideline lang. Isang bagay pa na nais ko sabihin sa inyo na mabigat talaga yon kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, yung mga batas ni Kristo. They are supernatural laws at napakahirap para sa tao na yun ay paglaanan ng panahon kapag wala talagang udyok ng banal na Espiritu sa kanya na kanyang sinusundan. So, ang focus natin dito are the characters that the commands of Jesus Christ produces in us. Sa online, mga kapatid, tinignan ko po yung sa ChatGPT about the importance of character. Ganito po ang sinabi ng ChatGPT, ibinigay niya sa akin. Alam niyo, ngayon ay medyo tinitingnan ko ito kasi sabi ko nga, nung nag-aaral ako ng Aklat ng Galacia, meron ako isang bagay na hindi matuntun. At nahirapan ako i-reconcile yung aking pag-aaral sa bawat punto na aking gagawin sapagkat wala yung pinaka-main talaga o tunay na dahilan kung bakit ganoon ang tono ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya nag-iingat po ako. Sabi ko, nung nag-aaral na ako sa Aklat ng Galacia, hindi ko talaga ma-reconcile. Ang punto ko rito mga kapatid, bagamat ito ay pakikinabangan nyo, maging maingat kayo sa mga online sapagkat baka yung pagtitiwala sa pagkilos ng banal na espiritu ay mawawala sa atin. Sabi ng ChatGPT, number 1, makikita nyo, sabi niya, character determines trust. People trust those who shows honesty, integrity, and consistency. Without character, trust is easily broken. Mukhang ang target na ibinigay niya sa akin ay tungkol sa character as a leader. Kaya tingnan niyo yung mga puntos na ibinigay niya. Number 2, character guides decision. When facing temptation or difficulty, choices, strong character helps a person choose what is right rather than what is easy. Mararamdaman nyo na ang kanyang ibinibigay tungkol sa discipleship o tungkol sa leadership. Kaya kung kayo leader ay maganda ito sa inyo. Character sustains leadership. Skills and talents may open opportunities, but character keeps a person worthy of leading others. Number 4, sabi niya, character reflects one's faith. In the Bible, God values character more than outward appearance. For example, in 1 Samuel 16:7, it says that people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yan po, mga kapatid, ang sinasabi niya. Character leaves lasting legacy, sabi pa niya. Okay, ang sumunod kong ginawa ay tinignan ko rin yung mga ilan sa mga mahalagang sinasabi ng mga kilalang tao sa online, yung mga quotations nila regarding character. Ang una ay itong si John Wooden. Sabi niya, be more concerned with your character than your reputation because your character is what you
really are, while your reputation is merely what other thinks you are. John Wooden. Maganda po itong quotation na ito ng taong ito. Sinabi niya na mag-ingat kayo na ang iniingatan lang natin ay reputasyon, pero ang totoo, ang mahalaga na i-develop natin ay karakter sapagkat yun talaga tayo. Ang karakter, nangangahulugan ito na nade-develop. Yan ang isang bagay na sigurado. At mamaya, makikita rin ninyo yung ilan sa mga sinabi ko habang ito ay pinag-aaralan ko. Pero sabi ng isang mangangaral, si Oswald Chambers, "The greatest test of a man's character is his tongue." Ang ibig niya sabihin ay, kung ano ay sinasabi mo, dapat ay magtugma doon sa pamumuhay mo. And when you talk, mahalaga yon, pero kailangan ay ingatan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ang dila ay maliit at kailangan itong lagyan ng bukado, yung katulad sa kabayo na kailangan ay maidirekta kung saan dalhin yung pananalita. Mabigat na pag-usapan ang isang maliit na bagay nito sa Biblia. The tongue holds life and death, sabi ng Kawikaan. Ibig sabihin, mga kapatid, though meron din akong sinabi tungkol sa dila at sa pamumuhay, mamaya sasabihin ko sa inyo yung bagay na yan. Another thing ay sabi ni Billy Sunday, wealth is not a standard word. Some people puskas before character. Ayan. Tayo siguro, mga kapatid, sa mga anak natin, bakit natin sila hindi lamang iniisip na yumaman, kundi magkaroon sila ng tamang pag-uugali, lalo na tayong mga Kristiyano, sapagkat alam natin na ang kayamanan na hindi kanya mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ang tunay at tamang pag-uugali ay magbibigay sa atin ng mas malaking karangalan kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Yun ang masasabi ko sa sinabi ng taong ito. Wealth is not the standard word. Some people put cash before character. Isa pa, sabi ng isang lalaki, si H. Jackson Brown Jr., our character is what we do when we think no one is looking. Sino tayo kapag tayo ay nag-iisa? Yun ang sinasabi niya. Yun talaga tayo. Because we tend to pretend sa ating mga pag-uugali kapag tayo ay may mga kasama. Nakakaiwas tayo sa mga ilang hindi tama sa ating buhay. Pero mag-o-overflow na lang yan kung talagang tayo ay nandoon na sa maayos na pag-uugali. Whether may tao o wala, yun ang isang bagay na maganda pagdating sa pag-uugali. Sabi pa ng isa, character is what you have learned when you lost everything you can lose. Ano ibig niya sabihin? Dapat ay nandoon pa rin ang tamang pag-uugali sa atin kapag nawala na yung mga bagay na maring mawala sa atin. Malala ko rito yung si Job, na nanatili ang kanyang pananampalataya sa Diyos, pero yung kanyang asawa ay mukhang nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos nung mawala yung kanyang kayamanan. Makikita natin ang connection ng pag-uugali sa Diyos. Sapagkat alam naman natin ang ating Diyos ay matuwid. At nais ko sabihin sa inyo, mga kapatid, na hindi lahat ng tama sa mata ng tao ay tama sa Diyos. And so, meron tayong goal na katulad ng ating narinig kanina, that the goal of Christianity is not just being a good Christian, but it is becoming like Jesus Christ. Yun ang katotohanan. Kasi even the Lord Jesus Christ was a good person, was rejected in this world. Maging maingat tayo sa bagay na yan. So kung yun ang goal natin at winarningan tayo ng Panginoon sa mundong ito, sa ganon, nangangahulugan na even in this world, kung ikaw ay maging mabuti, maging tama, ay hindi niya ito ginagarantiya na tanggapin ka ng mga tao. Ito naman po ang mga ilan sa nasabi ko habang ito ay aking pinag-iisipan. Sabi ko, you discover yourself when you are alone with your thoughts, plans, and desires.
Ulitin ko po yun mga kapatid, ito mas higit kong may papaliwanag sa inyo sapagkat ito po ay galing sa akin. You discover yourself when you are alone with your thoughts, plans, and desires. Bakit? Kasi doon mo makikita what is in your mind, what is in your heart kapag ikaw ay mag-isa. It is easy to pretend when somebody is with us. It is easy to pivot, yung pumihit kapag meron tayong mga kasama, may nakakakita sa atin. Pero kapag tayo mag-isa, ano ang pinag-iisipan natin? Ano yung laman ng ating isipan? Ano yung kalimitan ay minemeditate natin? And katulad ng sabi ko, merong dalawang uri ng pag-uugali, isang mabuti, isang masama. And of course, in this world, hindi lahat ng tama ay tanggap ng mundong ito. Diyan mo makikita kung ang kaisipan mo ay punong-puno ng mga bagay sa mundong ito at ang mga plano mo ay para sa iyong mga sarili, ang iyong mga nais ay puro sa mundong ito, then you are still worldly Christian. Next na sinabi ko ay who you truly are is revealed in times of trials, adversities, or in urgent need. Or in urgent need. Kung sino tayo ay malalaman natin sa panahon ng pagsubok, ng pareho lang ito sa Tagalog trials and adversities, o kaya ay may pangangailangan tayo. Ano tayo kapag dumarating tayo sa mga puntong ganito? Because these trials, adversities, and need will reveal who truly we are. Lumalabas yung tunay na tayo sa panahon ngayon. Nadidindel ba tayo? Number 3 na sinabi ko, the Word of God reveals that we are wicked until the Holy Spirit comes upon us. Yun po ay mahalaga, mga kapatid. Dito ay matitest. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away, all things have become new. Yun po ang sabi ng Biblia. So, masama tayo nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. But we are being changed day by day when the Holy Spirit is in us. Mahirap yata na ikaw ay matagal na sa church at meron pa rin mga pretensions, aversion, negatibo yon na pag-uugali ng isang tao. Meron pa rin parang naghahanap ng karangalan. Hindi pa tayo nababago nun. At kapag hindi nabago yung kalalagayan natin ganon, ay medyo may question ang ating conversion o kaya ay regeneration. Yun po ay napakahalagang evaluate natin. Sinabi ko pa rito, do not trust character displayed during church services. Oh man, you may be in trouble. Many masks are worn in the church service. Ano sinasabi ko? Huwag niyong masyadong pagkatiwalaan ang pag-uugali ng isang tao kapag tayo ay nasa church. Kapag tayo ay nasa mga gawain. Sabi ko, oh man, you will be in trouble. Many masks are worn in the church services. Totoo po ito. Tignan nyo na lang ang Panginoon sa mga eskriba, mga pariseo, kung paano sila kinagagalitan ng Panginoon sapagkat they would pretend sa harapan ng mga tao at makita naman natin na marami silang napapahanga, napapasunod, at sila pa nga yung mga naguudyok sa mga tao na kagalitan o magalit sa Panginoong Jesucristo. That's why isipin natin, and I have seen a lot of pastors na they even talk, mahirap mabigat yung aking sinasabi, pero yung sa experience ko talaga, may mga magagaling sa mangaral, pero nakita ko yung tawag na parang selfishness, yung kanilang hangarin. Meron ako mga experience na gano'n, mahirap sabihin, pero nangyayari talaga. And then last thing ay sabi ko, could it be that the persistence of your old nature is a sign of the Lord's absence? Ulitin ko po. Could it be that the persistence of your old nature or of our old nature is a sign of the Lord's absence? Maganda po ito.
na i-evaluate natin. Kung hindi tayo nababago, nahirapan tayo, hindi kaya ang Panginoon ay hindi pa talaga nananahan sa atin. When we say ang Panginoon, mga kapatid, doesn't mean na ang Panginoon mismo, ang kalimitan ay nangangahulugan na nananahan sa atin ang Espiritu ni Kristo. Yan yung sinasabi ko na even the religious leaders were still condemned by the Lord dahil alam niya ang katotohanan ng mga ganito. Ngayon ay pupunta tayo sa unang utos na ibinigay ng Panginoon. We know that Christ came not only to save us through His death, He also came to save us from the power of sin by obeying Him, following His footsteps. And we can only know that we are obeying the Lord Jesus Christ when we obey His commands. Yun ang halaga ng mga batas ni Kristo. Ano ang unang utos ng Panginoon Kristo nung siya ay dumating? Una, mga kapatid, pag kayo ay pumunta doon sa The 70 Commands of Jesus Christ, bali 78 videos po yon, ay ipinapaliwanag ko kung gaano kahalaga ang mga batas ni Kristo. Kung hindi ako nagkakamali, ay meron akong 7 or 8 points na ibinigay kung gaano kahalaga ang mga batas ni Kristo. So iilan lang ang nababanggit ko rito, but one of those is that He must have to issue His laws during His time sapagkat ito ang magiging batas ng kanyang kaharian because Christ came to install also the kingdom of God. And these commands are also the provisions of the new covenant. Ito yung magiging pamantayan ng bagong pakikipagtipan ng Diyos. Kaya lagi niyong naririnig yung new covenant sa akin sapagkat mahalaga po yun. Maalala ko na yan ang tinalakay ng Aklat ng Galacia ng Hebreo. Ang problema talaga ay hinahaluan yung pakikipagtipan ng Diyos sa New Covenant sa mga tuntunin ng Old Covenant, ng mga batas o pamantayan sa pakikipagkasundo ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelita. So, nang ang Panginoon ay lumabas, ito ang kanyang unang-unang nabanggit sa kanyang pangangaral. The first time that He preached in public, ang kanyang sinabi sa Matthew 4:17 ay, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Yan po ang preaching niya. Meron bang utos diyan? Mga kapatid, sinabi ng Acts 17:30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang mga kasalanan. So diyan natin makikita na sinabi ni Apostol Pablo na nang dumating ang Panginoon ay talagang ipinag-uutos na sa lahat ng tao ang pagsisisi. It is a command therefore. That word, repent, for the kingdom of heaven has come near. Ay hindi lang utterance na baliwala. It was a command, hindi pakiusap. Pag-utos kasi mga kapatid, mabigat yan. You must have to obey them. And if you truly acknowledge Christ as King and Lord, ay kailangan mong sundin ang batas na ito. Mahalaga ang salitang ito. Yan ang unang isinigaw ng Panginoon. His first public word is repent. At later on, sa Luke chapter 13, makikita niyo yung mga ilang sinasabi niya, unless you repent, you too will likewise perish. Mapapahamak din kayo pag hindi kayo nagsisisi. Yan ang sinasabi niya. Maalala ko yung isang nakausap kong pastor na dati kong kagrupo. Sabi niya, Pastor, hindi naman ipinag-uutos yung pagsisisi sa mga hentil. Ang iniutos lang ng Diyos sa atin ay sumampalataya. Sabi ko, grabe naman to. Talagang hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Pag binasa niyo ang Aklat ng Gawa, panahon na ng mga apostol yan, ay makikita niyo, that is also the first public word of Peter na pautos nang siya ay dinatna ng banal na Espiritu at pagkatapos mangaral ay tinanong, Brothers, what shall we do?
At ang sinabi ni Pedro ay, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and that you may receive the gift of the Holy Spirit." So yung first law na ibinibigay din ni Apostle Peter sa kanyang pangangaral sa Acts 2:38 ay repentance. Then later on ay makikita natin, sabi ni Pablo, sa mga Hudyo at sa mga Hentil ay ipinapangaral namin sa kanila na sila nga'y dapat magsisi at sumunod sa Diyos. So repentance is a must. Napakahalaga niyan. And that is the only way na ang isang tao ay mababago ang kanyang kalalagayan because he now possibly will enter into the kingdom of God sa kasalukuyan. Nandirito na ang paghahari ng Diyos, sabi ng Panginoon, and when we have repented truly, we repent because we believe that Jesus has come to give His new law, at tayo ay tatanggapin naman ng Diyos sa kanyang kaharian. That's why the kingdom of God has now come. Nasa sa atin na ang paghahari ng Diyos kapag tayo ay napabilang doon sa mga tumanggap at nagsisi sa pangangaral ng Panginoon Kristo. Ang pagsisisi, mga kapatid, ay napakahalaga. Sapagkat diyan ay ipapakita mo sa Diyos na hindi ka natutuwa sa iyong naging kalalagayan sa mundong ito. Hindi mo na gusto yung bagay na yon. Kailangan mo ng talikuran yung buhay na palayo sa Kanya. Because that is the tendency of the world. So only true repentance means ikaw ay tatalikod na sa kasalanan at magdesisyong sumunod sa Kanya, sa Panginoon. That is repentance. Mag-decide ka na sumunod na sa Kanya. Napakahalaga nito sapagkat in repentance, mga kapatid, ay nangangahulugan yan na magpapakumbaba ka. And that is the first character na kailangan ay makita sa atin. Humility goes together with the word repentance. Hindi ka pwedeng sumunod sa Panginoon na tatanggapin ko si Lord, nagunguya ka ng bubble gum na parang gusto mo lang tanggapin si Lord. No, no, no. Kailangan makitaan ka ng totoong pagpapakumbaba. Nakita mo na nasira ang relasyon mo sa Diyos and you need to humble before Him so that God will accept you. By the way, mga kapatid, sa panahon ng New Covenant, hindi yung tanggapin natin si Jesus. Dapat tayo ang tanggapin ng Diyos. At yan, kapag ginawa ng Diyos, ay binibigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Acts 15:8 and 9. Acts 15:8 and 9. Yun ang ginagawa ng Diyos kasi ang nasa ginagawa ng marami ay yun nandun sa John 1:12. To those who receive Him, to those who believe in His name, gave He the power to become children of God. Yun ay nasa panahon na ang Panginoon ay naglalakad sa mundong ito, pero sa panahon ng mga apostol, they must have to believe the gospel. Preaching the gospel is a necessity, and when the people believe in the gospel that Christ died, buried, and was resurrected, then susunod sila doon sa repentance and be baptized. Repent and be baptized ay kasama ng tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo. And when you do that, ay naniniwala tayo na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu sa mga susunod sa mabuting balitang yon. Diyan po, makikita natin na magpasimula na ang bagong buhay kapag ka ang tao ay nagsisisi. Pero makita natin, ang unang-unang karakter na makikita sa kanya ay yung pagpapakumbaba. Inaamin mo na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, nagpapakumbaba ka sa Diyos, at nagsisisi ka sa lahat ng nagawa mo laban sa Kanya. Bakit mahalaga ang bagay na ito? Sapagkat alam natin na kasalanan ang ating problema at wala tayong solusyon sa problema sa ating sarili. Ang Diyos lang ang may solusyon. Actually, sa atin ngayon, ginawa na ng Diyos ang solusyon, ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at paghihirap ng Panginoon Kristo at kanyang muling pagkabuhay. Pero kailangan pa rin nating magsisi para
tanggapin natin ang kanyang pag-ibig. And with that is humility. Humility, mga kapatid, ay pasimula lamang yon. Sapagkat sa kabuuan ng buhay nating mananampalataya, ang goal natin ay Christ-likeness na nangangahulugan. Alam natin kung sino ang Panginoon. Na bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa. He humbled himself. Talagang tuloy-tuloy yon hanggang sa ang Panginoon ay ipako sa krus, siya ay mamatay at umakyat sa langit. Talagang ang kapakumbabaan niya ay hindi one time. Tuloy-tuloy na yon hanggang sa kanyang pagbabalik sa langit. Pero huwag nating asahan na ang Diyos ay magpapakumbaba pa rin sa atin after all those na ginawa ng Panginoon. He did that for our salvation. Diyan natin makikita, humility is necessity. Mga kapatid, ang daming talata sa Biblia na kailangan magpakita tayo ng pagpapakumbaba. And it is very rewarding. Mamaya magbibigay lang ako sa inyo ng mga ilang mga halimbawa. Pero may kalaban ang humility. It is pride. Ang pride, mga kapatid, ang unang i-display ng kaaway sa langit kung gaya't siya ay bumagsak. He wanted to become like God. That is pride. That is self-centered. At yan din ang nangyari kay Adan na impluensya ng diablo. You will become like God, knowing good and evil. Sabi sa kanya ng diablo, and so they eat with the fruit of the tree of knowledge of good and evil. And it's all because of pride. Lahat tayo may pride because we are children of Adam. Impluensyado tayo ng pag-uugaling yon. Kaya nga, napakahalaga na alam natin, ang kailangan natin ay unang-una ay humility, pagpapakumbaba, admitting na hindi natin kaya ang katugunan ng ating mga kasalanang nagawa sa Panginoon. Pride is taking credit, recognition, self-centeredness, praise, etc. for achievements to extent of harming relationship. Ito po yung pakahulugan o meaning ng pride na inilagay ko rito. Kailangan makita natin ito. Mahilig tayo rito because sabi ko nga, pride is almost equivalent to self-centeredness. Kaya tingnan nyo mga kapatid, every time na makikitaan tayo ng self-centeredness, nandun ang pride. Yung ako. With that panahon na nagpaplano si Satanas sa kanyang nais na pantayan ng Diyos. Lahat ng kanyang sinabi, I will become like God, I will ascend to the heavens, I will. Yun, puro nakasentro sa kanyang sarili ang diablo. Kaya yan ay bawal sa atin sapagkat wala na tayong control. Only God can say that at ang Diyos naman ay sinasabi niya yan. Pero alam ba ninyo, merong sinabi sa Hebrews chapter 8, beginning verse 8 to 13, na paulit-ulit ang Diyos na bumanggit ng I will. Isa sa mga aklat ng Biblia, ang Ezekiel, is the key word of that is, o key phrase ay I will. I will ni God, sapagkat ang Diyos ay may gagawin. At yan ay para sa kabutihan ng tao. Even yung nabanggit ko sa inyo sa Hebrews chapter 8, yung mga I will ni God doon ay sa New Covenant, talagang siya yung sentro para tumulong sa atin at magawa natin ang kanyang kalooban. That is the New Covenant. Kaya napakaganda ng New Covenant because it's all about God. It's all about the Spirit of God. Kailangan lang ay magpakumbaba tayo para ma-activate yung kanyang grace para sa atin. Di ko alam kung nakukuha niya yan. Pero kalaban talaga ng humility, ang pride. Kaya ang daming tao ayaw magpakumbaba. Usually mga kapatid, tingnan nyo ang sarili natin. Pag tayo ay natutuklasan na mali ang ginagawa, rarasunan pa natin. Sabi ko, ito yung mga tao na wala ng pag-asa na mababago. Pag nirarasunan mo yung mali, pag nirarasunan mo yung bigyan mo ng justification, yung hindi tama, mahirapan ka, wala kang pag-asa sa buhay. Yun yung pagkakataon natin yung tayo ay
nakakakita ng ating mga kakulangan na isasalamin natin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos because there is a pride in us. At lagi kong sinasabi na ang pride, yan ang sukatan kung gaano kakalayo sa Diyos. It is the pride. The more, the bigger the pride is, the more and the distance you have from God. Malayo ka sa Diyos pag malaki ang pride mo. Always self-centered, laging akoistic ka. Laging may mga ginagawa ka, pananalita ka na puro nakasentro sa iyong sarili. It is all because of pride. Maraming forma ang pride, mga kapatid. Ang pride ay galit ang Diyos dyan kasi yan ang nasa unang puso ng kaaway. Yan ang nangyari kay Satanas. Sa langit pa lang. Yan ang nangyari kay Adan at kay Eva. Kaya galit na galit ang Diyos dyan. At sana ay matuto tayo sa humility. Yun din ang unang ipinakita ng Panginoon. Just so He could save us from that prideful life. Ma-pride tayo. Kailangan gasgasin yan ni Lord. At tingnan nyo, ano ang ginagawa niya sa tao? Pag binasa nyo ang Romans chapter 8 verse 20, makikita nyo na ang buong mundo ay ipinasakop ng Diyos sa kabiguan. Para ano? Para maghanap sa Diyos. That is the only way. Kaya itong mga gagawin ng Diyos sa mga huling araw, mga kapatid, yung matinding kaganapan sa mga huling araw, ito ay pag-ibig ng Diyos. Yung mga darating na kahirapan sa mundong ito, that is how God works. That's the only way that men are supposed to seek for God. Kaya pag dumarating sa atin ang problema, tingnan niyo ang Panginoon, nung siya ay nandirito, sabi niya sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are tired, heavy laden, and I will give you rest." Yun ang mga inaalok ng Panginoon na lumapit sa Kanya sapagkat alam niya ang tao na maayos, paldo ang buhay. Hindi yan basta-basta lalapit sa Diyos. Tingnan niyo ang mga mayayamang bansa, hindi yan lalapit sa Diyos sapagkat karamihan na hindi na nakikita ang pangangailangan sa Diyos. But through hardship, difficulties, adversities in life ay nagdadala sa atin sa Panginoon kung alam natin na siya lang ang may solusyon sa ating mga problema. Yan ang pride. Alisin natin yan. Ayaw ng Diyos yan. Hindi ka makakarating sa langit hanggat meron ka pride. Dahil yan ang iningatan ng diablo. Kaya hinalayas siya sa langit. So, humility is learning to yield our rights like the Lord Jesus Christ. He yielded His rights, His positions, everything talagang ipinaubaya ng Panginoon ang lahat ng ito. Kung narinig na ako doon sa the purpose of Christ coming in the flesh, ipinaliwanag ko doon mula sa langit, sinasamba ng mga anghel ng wala pang katiting itong tao sa mundong ito. He yielded all the rights to be worshipped so that He can save us sapagat mahalaga tayo. Lahat ng nilalang ng Diyos mahalaga sa Kanya. Yan ay kasama sa Kanyang layunin. Kaya i-restore niya yan o kaya ay pagagandahin pa niya. So sabi ko, learning to yield the rights and meekly respond to unpleasant situation. Yan ang humility. Humility is recognizing that every achievement is made possible by the help of God and other people and giving them the praise. Kung hanggat maaari ay ibigay natin ang papuri sa iba. Itong mga huling araw na ito, tignan nyo, yung ginawa ng diablo sa mundong ito, selfie-selfie, puro self-centered ang tao sa mga huling araw na ito. Talagang gustong paramihin, palakihin ng diablo ang kasalanan laban sa Diyos through pride. Kaya ingat tayo sa selfie-selfie. Ngayon ay pag-uusapan, ipapakita ko sa inyo mga kapatid ang mga ilang halimbawa sa Biblia tungkol sa penalty for pride. The penalty for pride. Sabi ko rito, God expelled Satan and his angels from heaven and sent away Adam and Eve from the Garden of Eden because of pride. That was expressed in their acts of rebellion. Maganda yun ah. That
Pride was expressed in the acts of rebellion or disobedience. Pareho lang yan. When we disobey God, we refuse His laws. Yun ang disobedience, mga kapatid. Meron niyang kalakip na pride. Kaya ka hindi sumusunod sa Diyos. Kala mo, kaya mo. Akala mo, mas matalino ka kaysa sa Diyos. And so, obedience in the law of Christ is necessity. Because you cannot do it in your own. Sabi nga ng Proverbs, there is a way that seemeth right unto man, but in the end thereof is the way to destruction. Yun nga, yung pamamaraan natin, huwag nating ibilang na pamamaraan ng Diyos. Kaya solid talaga na mahalaga na malaman natin ang salita ng Diyos. There is where the will of God is na kailangan nating sundin. But anyway, makita natin na ang Diyos ay hindi natutuwa kung palalayasin niya yung ikatlong bahagi ng kanyang mga anghel sa langit. Hindi siya nang hinayang eh. At maalala ko rin ang Panginoon doon sa 72 elders o 72 leaders o disciples sa John chapter 6 na umalis dahil hindi nila matanggap ang salita ng Panginoon na mabibigat. At nung umalis, abay, paano makagawa ng magandang alagad ng Panginoon pag gano'n ang kanyang mga tinuturuan? So pinuntahan niya yung 12, kayo, hindi ba kayo aalis? Ano sagot ni Pedro? Lord, where should we go? You have the words of eternal life. Saan kami pupunta? Nasa inyo ang salita ng buhay. Biro nyo, umalis yung marami dahil sa salitang mabibigat, nanatili yung 12 dahil sa salita ng buhay ang nakikita nila. Magandang bagay yon, mga kapatid. So huwag tayong maghanap ng masasarap sa tenga dahil meron tayong problema sa ating mga sarili. Ginagamit ng Diyos ang kanyang mga salita, offensive ito sa atin. Na-offend ang mundong ito sa Panginoon sapagkat sila'y naliliwanagan sa kanyang sinasabi. Yung mga tumanggap sa kanya na nagkaroon ng magandang buhay na walang hanggan. Ang paraon ay hindi kinikilala ang Diyos. Alam niyo yun sa kwento sa Exodus na every time na dadalhin sa kanya si Moises ay, who is the Lord that I should acknowledge Him? Who is the Lord that I should obey Him? Yan lagi ang sinasabi ng paraon. And alam natin ang nangyari sa kanyang kaharian. Land, people, nation, army, family were destroyed by God. Mga kapatid, nasa huling araw na tayo. I think the patience of God ay hindi niya na kailangan pang patayin ng mga tao. Binibigyan niya ng pagkakataon ng mga tao sa mga huling araw na ito. Pero makikita natin na pinapadaan tayo sa kahirapan sa huling araw nang sa gayon ay maghanap tayo sa kanya ng tulong. Another penalty for pride ay si David. Minsan ay nagyabang siya tungkol sa mga sundalo niya. Pinabilang niya ito sa kanyang general. At ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng salot ang Diyos at pinatay niya ang 70,000 soldiers because of that pride. Tingnan niyo kung gaano katindi ang galit ng Diyos sa pride. Yan ay nasa 1 Chronicles chapter 21. Si Nabucodonosor na kung saan ay laging nandoon ang kanyang pride. Nagtayo siya ng malaking monumento o kaya ay larawan ng kanyang sarili na ginto at doon makita nyo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Yun ay actually larawan niya bilang Diyos sa kanyang sarili. And then ipinasamba niya ito sa mga tao sa kanyang nasasakupan. Yun yung panahon na kung saan ay nandun si Shadrach, Meshach at Abednego at ano ang naging resulta nito sa kanyang buhay? Nawala siya sa tamang kaisipan, naging kaisipan na katulad ng hayop, sabi ng Biblia. Sa chapter 12 ng Gawa, diyan ay makikita nyo na nagpahayag si Herodes at hinangaan siya ng mga taong nakikinig sa kanya. At siya'y nagmalaki.
tinanggap niya lahat ng papuri sa kanya. Sa pagkakataong yon, siya ay sinaktan ng isang anghel at kinain siya ng uod. At that very moment, mga kapatid, ano ang pinapakita ko sa inyo? Na ang Diyos talaga galit sa pride. Galit ang Diyos sa pride. Meron tayo lagi niyan, uusbong yan. Lalo na pag hindi talaga natin iningatan o kaya wala tayong conviction, wala tayong banal na espiritu, lalabas at lalabas yan. Kahit anong gawin mo, is only by the grace of God na mawawala yan sa atin. Malala ko yung isang kaibigan ko, minsan ay nagkita kami, siya ay dentista. Medyo, hindi ko alam kung nandito yung ate ko, classmate niya ito, sa elementary. Nung nagkita kami, ay yung panahon na ako ay nandoon para mag-pioneer ng church sa amin. And nung nag-uusap kami, nagtataka siya, nakatingin siya sa akin, nakatitig siya sa akin. Nabanggit ko sa kanya na nandoon ako dahil nagpapastor ako. Ganun ba? Sabi niya. Kaya pala. Sabi ko, bakit? Kasi nung araw, palamura ka eh. Wala kang... Sabi ko, ganun ba ako nung araw? Hindi ko alam yun, mga kapatid. Hindi ko alam yung palamura ako nung araw. Pero, doon ko na-realize na siya yung nagsabi sa akin na nawala na yung pagiging palamura. Yun pala, dahil pastor na nga ako noon. But anyway, ingat tayo dito sa bagay na ito na marami kayong makikita sa Biblia na nagpakita ng pride and it was downfall for them. Pride comes before downfall. Hindi ka aangat diyan kahit kasi ang pride, inaangat mo ang sarili mo, dinidiinan ka naman ng Diyos. Ano, sino mas malakas? Ikaw, angat mo ng angat ang sarili mo, ala, ang Diyos naman, ayon. Ewan ko kung daliri, tamang ano, pero sasabihin ko, hindi ka talaga aangat. Mga kapatid, I didn't realize na sa buhay ko, marami rin akong ano, hindi naman ako naging ganito kaagad. But, nag-evaluate ako. Yun nga yung lagi ko sinasabi, na born again ba talaga ako? And pag may nagsasabi sa akin na may pride ako, nababahala ako. Hindi rin ako masyadong natutuwa pagka sinasabing mapagpakumbaba ako. But anyway, ang pride mga kapatid, sasabihin ko sa inyo yung ganito. Siguro pag nakita mo ang Panginoon, si Pedro, si Pablo, sa kanilang physical aspect, yung kanilang mga asta, ewan ko kung nai-imagine nyo sila sa Biblia, pero hindi kasi yung nakikita ng tao lagi. They might interpret you sa kaisipan ng mundong ito tungkol sa humility. But the most important thing is na broken-hearted ka sa Diyos. Umiiyak ka sa Panginoon, ikaw ay nanginginig sa kanyang mga salita. That is humility. Ngayon, nabanggit ko sa inyo na kapag ikaw ay disobedient, ang susunod na diyan ay rebellious ka. Yung talagang hindi mo sinusunod ang Panginoon kahit anong marinig mo, you are a rebellious person. And you are a rebellious because there is somebody who is controlling you. Sabi ng Ephesians 2:1 and 2. Merong ibang kumokontrol sa buhay mo. Don't tell me that you are in the church. Ang church ang magandang taguan ng maraming mga lilong tao na pag may relihiyon, akala nila relihiyon ay maliligtas sila. Pagpunta sa church, maliligtas sila. Unless you repent, you too will likewise perish, sabi ng Panginoon Jesucristo. Sabi ni Andrew Murray, hindi ko kilala ito, pero ni-research ko ito noon pa man, mga kapatid, sasubmit ko sana ito sa aking publisher, pero nakita ko na, sabi ko, parang walang mangyayari. Minsan ay binabago pa nila yung mga thought ng ginagawa kong libro dahil siyempre yung kanilang denomination ay yung denomination namin na iba. Sabi ni Andrew Murray, pride must die in you or nothing of heaven can live in you. Pride must die in you or nothing of heaven can live in you. Kailangan daw ay mamatay muna pride sa atin. Puntahan naman natin ang rewards for humility.
rewards for humility. Una ay si Abraham. Sabi rito sa Genesis 18:20, makikita ito. Abraham had the attitude of considering himself as nothing but a dust before God. Yun lagi si Abraham. Lord, I am nothing but a dust. And he was obedient. Hindi lang yung pananampalataya niya ay pananampalataya without obedience. It goes together. If you are having faith in God, then nangangahulugan yan na masunurin ka sa Kanya. Sabi ko rito, He became great in His time, remained famous in our time, and will continue to be renowned in the future kingdom of God. Malala ko yung sinabi ng Panginoon tungkol sa Kanya. Mananangis kayo kapag nakita ninyo si Abraham, Isaac at Jacob sa hapag ng piging ng Diyos. Subalit hindi kayo papapasukin. How great Abraham was. Malala ko yung pangako ng Diyos sa kanya. Nung tawagin siya, the Lord had said unto Abram, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. And I will make you into a great nation. And I will make your name great. Mga kapatid, one of the promises to Abraham is to become great. At alam niyo, yun ang kinukuha ng marami sa ating kapanahunan. Pangako ng Diyos ang greatness kay Abraham. Pero sa New Covenant, mga kapatid, sabi ng Panginoon, if you wanna become great, then you must be a servant of all. Who is the greatest? Is it the one who sits on the table or is it the one who serves? Sabi ng mga alagad, the greatest are the one who sits on the table. Yes, but I tell you, in the kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, yung naglilingkod ang magiging dakila. Yun ang kaharian ng Diyos sa ngayon. Kaya yung kaisipan ng marami na ang kadakilaan ay nakukuha na rito sa mundong ito, they will miss the greatness in the kingdom of God dahil hindi nila nakukuha yung sinabi ng Panginoon. If you want to become great, then you must be a servant of all. Yan. Pangalawang tao rito, mga kapatid, is David. Always cried out to God. Siya yung pangalawang tao na nagsasabi sa Diyos, Lord, I am nothing but a dust. Hindi naman perfect si David. Basahin ko lang ito. David always cried out to God for forgiveness whenever he sinned. His pleas were granted, and he was assured of eternal throne for his descendants. He was known as a man after God's own heart. Yan po si David, Haring David, na kung saan hindi po naman siya perfect sa kanyang buhay. But don't take him as an example in the New Covenant. Kinukuha siya na halimbawa ng maraming nahuhulog sa immorality. Mga kapatid, ang sinasabi ko lagi, walang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos sa mga alagad. They were the man na alam natin na kinilala. Wala sa kanila yung nahulog sa immoralidad because they have the grace of God in them. Kaya nga si David kahit nagkasala, pinatawad siya ng Diyos sapagkat yun ay sa Old Covenant. But in the New Covenant, maging maingat kayo. Because once na yan ay nangyari sa atin, very difficult. Because yun ang nangyayari sa atin yung Hebrews chapter 6. Muli nating ibinibilad sa kahiyan ng Panginoon, inaapakan ang kanyang banal na dugo sa pagpapatuloy sa kasalanan. Why? Because we have the grace of God. That is the difference of the Old and New Covenant. Kaya mas maganda talaga ang new because it's all about the Holy Spirit who will help us. He is the grace of God who will give us power to overcome sin. Next natin, kung kilala nyo si Jehoshaphat. Itong si Jehoshaphat, he was threatened by vast armies of their enemies in his time. He was a king of Judah. And he was saved by God. Bakit? Malalim yung kantang nung unang panahon. Alam ni Pastor Tito yan, kinakantayan na ni Tito nung araw sa church namin. Kinanta rin ito nung aking anak noon. Yung tungkol kay Jehoshaphat. Nung unang panahon sa Aklat ng Kronika, isang hari, kalimutan ko na. But anyway, it talks about his humility. He humbled himself
Naglagay siya ng abo sa kanyang ulo, winahak niya ang kanyang damit panghari. Sa harapan ng Diyos, sila'y nagayuno, nalalangin at nagayuno, and they were saved from that vast army. Usually, ang Diyos, pag nagliligtas, minsan, hindi kanya na pinapatulong sila lang minsan. Yan ay ipinakita na ba sa buhay ni Hezekiah, who was the next king dito sa ating halimbawa, na he was treated by the king of Syria, Sennacherib, at Assyria, at siya ay nagpakumbaba sa Diyos, and then makita natin they were saved by God. The city of Nineveh was spared from God's wrath for humbling themselves from a threat of destruction after hearing warning from Prophet Jonah. Ang dami nito sa Biblia, mga kapatid, pero makita natin ang kaibahan ng pagpapakumbaba. Ang problema natin ay kung wala tayong pananampalataya, because without faith, it is impossible to please God, sabi ng Biblia. So, kailangan ay kasama ng pananampalatayang yan ang pagpapakumbaba. At of course, ang Panginoong Jesucristo. Basahin ko itong nasa Filipos 2:5 hanggang 11. Sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi yan ganyan. Nang sinabi doon sa dati ay, nabagamat siya ay Diyos, hindi niya alintana na maging kapantay ng Diyos. Yan ang palagay ko tama. Kasi pagka sinabing kalikasan, may duda pa na siya ay Diyos. Siya ay Diyos, kapantay ng Ama, pero siya ay hindi nagpilit na maging kapantay ng Ama. Sa halip, kusa niyang binitawan ang kanyang pagiging Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao, nagpakumbaba siya ng naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Tingnan niyo, mga kapatid. Maraming mga question dito, kaya ito minsan ay ginagamit ng mga against sa deity ni Christ. Pero makita niyo, mga kapatid, na it's all for the good of human, na siya ay magpakababa, na siya ay maging tao. Hindi lamang naging tao, siya ay pumayag na maging alipin sa mundong ito. Pinahirapan siya, ipako sa krus na parang kriminal. Pero lahat ng yun ay ginawa niya alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. And through that humility, He saved humanity. And then, yung kanyang inheritance ay matindi. Well, anyway, malaking usapin yan. Ayokong pag-usapan yan dito. Just to clarify them, mga kapatid, kailangan talaga paglaanan ng mahabang panahon yan. Meron tayong personal test of humility. Number 1, I usually deflect praise to people who helped or assisted me for accomplishment and attainments. Ano ibig niyo sabihin? Kung meron kang mga papuri na pwedeng kunin at meron namang tumulong sa iyo, ibigay mo sa iba. Deflect. Mga kapatid, halimbawa ay kung kailangan, halimbawa sa barangay chairman, silang gumawa. Yan. Ibigay sa kanila ang papuri. Huwag tayong maging gahaman sa papuri. Sabi ng Panginoon sa John 5:41 and 42, ang gahaman sa papuri ay walang pag-ibig sa Diyos. Ang mahal niya ang kanyang sarili. Sa John 7:18, na the religious leaders are so abused o kaya ay gustong-gusto talaga nila ng papuri. Another thing ay sabi niya, I submit to my authorities and obey them with respect. That is personal test of humility. Ulitin ko, I submit to my authorities and obey them with respect. Binabanggit yan sa Hebrews chapter 13. 3 times na sinasabi doon ang tungkol sa mga leaders, yung
pagpapasakop sa kanila, yung respect sa kanila, at yung obedience sa kanila. Bagamat ang mga leaders hindi naghahanap ng mga ganon, but they have the authority na sabihan ang mga member dahil sila ay binigyan ng karapatang ganon. Kung sila ay nagli-lead ng tama. And then sabi niya, I testify for God's glory and careful to take any credit to myself. Mga kapatid, pag nagte-testimony tayo, baka katulad tayo ng mga naririnig ko, kinukuha lahat yung papuri sa kanyang sarili, and then kakabig na lang siya doon sa dulo, praise the Lord. Pero nakuha niya na lahat ng papuri. Pag binabago natin yung ating mga patutuo, pinipihit natin ay dahil meron tayong hangad na kumuha ng karangalan. Kaya kung magpapatutuo kayo, yung totoo, huwag pasinungaling dahil hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, nagagalit siya sa atin. Meron akong inilagay dito, our key passages. Key passages. Sa James 4:5-10. Sabi niya, but He gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but shows or give grace to the humble. Yan ang original. Give grace to the humble. Give grace to the humble because the grace will help us sa ating hinaharap. Yan ang sinasabi ng Hebrews 4:16. He give us His grace so that we can be an overcomer sa ating mga gagawin sa hinaharap. Then sabi niya, submit yourself then to God and resist the devil and he will flee from you. Tingnan nyo ang authority natin nasa submission sa Diyos, and that submission is with humility. Then you can gain authority over the enemy. Hindi yung tayo ay may pananampalataya lang. Hindi yung tayo ay matapang lang. Kundi, submit yourself means yield your rights, yield your pride, then obey the Lord. Then resist the devil and he will flee from you. Sabi pa ng Panginoon, come near to me, come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Gusto ko yun eh. Dahil sa mundong ito, pag nagpapakita ka ng kahinaan, parang weak ka, mga kapatid, not with God, sa Kanya ka magpakita ng ganon. Lumapit kayo sa akin, lalapit ako sa inyo. Sa anong paraan? Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord and He will lift you up in due time. He will lift you up. Maghintay lang tayo. Hindi mabilis ang promotion kay Lord because He keeps on testing us. Pero sigurado, darating at darating kapag tayo ay patuloy na nagpakumbaba. Ang kapakumbabaan, ang hinahanap ng Panginoon sa atin, lahat ng kanyang mga utos ay ginagamit niya to grind para pinuhin tayo. Kaya sa mga hindi pa nag-aaral ng mga batas ni Kristo, mga kapatid, mag-aaral kayo. Usually, binabanggit ko lang itong mga karakter na ito sa dulo. Anong karakter ang pinapalabas nito? Pero hindi ko binibigyan ng paliwanag. Pero ngayon, dito sa ating pag-aaral, ito po ang focus ng aking sinasabi sa inyo, pinapakita ko sa inyo, the importance of characters na pinoproduce ng kanyang mga batas. Yan po ang una natin. Magandang gabi, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama at Diyos. Purihin siya, ang Diyos na magpakailanman. Amen.